Brownout, bumabagyo, meron ka pang kailangan tapusin, tapos lobat pa yung mga gadgets nyo. Imagine nyo yun no? Ang init, walang electric fan. Pero this time, hindi na tayo mawawala ng kuryente dito sa Bluetti Elite 30 B2 Portable Power Station. Yung link nito nandito lang sa ilalim ng video natin. Yan yung YouTube shopping, up to 28% yung discount at vouchers pag dyan kayo nag-check out. Buksan natin dito sa taas. And nandito na yung cable niya for charging ng power station natin. Tapos yung cigarette lighter para pwede natin i-charge sa sasakyan. Tapos nandito na yung manual, paperworks. Okay, tabi muna natin yung iba. Whoop! Bitin pa. Ang compact nito, nasa 4.3 kilograms lang. Madali bit-bitin, lalo na meron ng handle sa likod. Maliit lang pero ang dami niyang saksakan. Pwede din isaksak yung electric fan, tsaka madami kayong ma-charge na gadgets dito. Ito na mismo yung Bluetti Elite 30 V2 Portable Power Station. Available din pala to sa iba't ibang colors para madami kayong option, depende sa taste nyo, no? So rugged na hard plastic yung build niya. Tapos meron ng handle dito sa likod. Dito naman sa left side, yan, yung exhaust niya, no? Pagdating sa quality, subok na talaga tong Bluetti. May mga in-unbox na rin tayo mga power station nila dati. Ilang beses na rin nating ginagamit. Until na, working pa rin, kaya solid talaga yung quality. So, naka-LiPo4 na to na may 288 watt-hours na capacity or 77,800 milliamperes na may 600 watts na output. Actually, kaya nito up to 1,500 watts via powerlifting. Mamaya pag-uusapan natin yon. So, ito yung screen niya. So, hindi to touchscreen. Bali, nakalagay dito yung battery percentage, yung approximate remaining time ng portable power station natin, input, output, wattage, yung DC button, power button, AC button. So, kung gusto mo mas makasave pa lalo ng battery, yan, press mo lang tong power button ng isang beses para mag-off yung display niya. Pero kung gusto mo naman nakikita yung info, yan, press mo lang ulit. Pero yung info dito, makikita mo din sa Bluetti app. Yan, mamaya papakita natin no? Tapos dito sa ilalim, yung mga USB ports niya. Nandito yung USB-C, 140 watts. So kung may phone kayo na 100 watts pataas yung charging, mamamaximize nyo na dito. Tapos yan, nandito yung dalawang USB-A na 15 watts, USB-C na 100 watts. Tapos dito sa left side niya, yung DC, PB input. Yan, ibig sabihin nun, photovoltaic. So, sa madaling salita, for solar, pwede natin i-charge itong portable power station natin sa solar panels. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Tapos dito sa ilalim niya, yung DC output, 12 volts, cigarette port, para pwede nyo i-charge sa sasakyan nyo to. Meron ding dalawang DC barrel jack na ports. Yan, bihira to sa mga power station, para yung mga ganitong klaseng saksakan, pwede nyong ilagay dito sa Bluetti Elite 30 V2, di ba? Tapos dito sa right side, may dalawang AC output, 220 volts, 600 watts, naka pure sine wave na. So, mas stable, mas safe, para naka-outlet ka na talaga sa bahay. Tapos dito sa gilid, makikita natin yung AC input natin dito for charging. Bali may fast charging na to. 0 to 80%, 45 minutes lang pag sa outlet mismo. Aabuti naman ng around 2 to 4 hours dito sa 130 watts na solar panel. Pag mainit talaga, 2 hours. 4 hours naman pag medyo makulimlim. Up to 200 watts yung solar panel na pwede dito. Around 3 hours naman yung charging pag sa mga 12 volts na cigarette port. So, hindi lang basta power station to kasi pwede din as UPS. Gaano kabilis mag-switch? As fast as 0.10 seconds. Hindi na kayo may interrupt kung may ginagawa kayo sa PC or laptop nyo. Kasi sobrang bilis 0.10 seconds. May bypass charging na rin to, up to 980 watts. Basta nakasaksak yung power station sa outlet, automatic nang nag-activate yung bypass charging nito. Mostly naman pag brownout, yung priority dyan, electric fan, ilaw, Wi-Fi router para sa internet, tsaka phone. Actually nga, kahit wala ng ilaw di ba? Electric fan lang, internet, tsaka phone, pwede na.
Kaya pwede natin ma-charge yung mga phone natin dito approximately 16 times. Kaya naman tumagal yung 25 watts na fan ng up to 8 hours. 24 hours naman sa 10 watts na LED light. At up to 14 hours naman sa 12 watts na Wi-Fi router. Gulatin nyo yung kapitbahay nyo kahit brownout, may Wi-Fi kayo. Pwede din sa ibang appliances katulad nitong 80 watts, 55-inch na Smart TV. Kaya na nitong tumagal ng up to 5 hours. Up to 4 to 5 hours naman sa 60 watts na laptop. Tapos 1 to 2 hours naman sa 200 watts na PS5 console. Tapos yun nga, meron na itong app support, itong Blue Yeti app. Makikita natin dito yung wattage ng DC, AC, solar panels, pati yung grid or outlet. Yung connection ng app, pwedeng Bluetooth or Wi-Fi. Pwede natin i-on dito yung powerlifting mode or eco mode. Pero kahit wala nang app kasi yung main functions nasa buttons na mismo ng power station, parang bonus na lang na feature tong app niya. Kahit 600 watts yung output nito, kaya nitong i-handle yung mga appliances ng up to 1,500 watts via powerlifting. Yung ginagawa nitong powerlifting, hinahati or binabawasan niya yung power ng appliance. For example, yung appliance sa 1,000 watts, gagawin na lang niyang 500 watts. Yun nga lang, pag mas mataas yung wattage, no, mas maiksi yung battery niya. For example, sinaksak nyo dito, 1,500 watts na appliance. Mga 20 to 30 minutes na lang siyang magtatagal. Pero yung solution dyan para hindi siya madaling malobat kahit naka-powerlifting mode, ikabit nyo sa solar panels. I-assume natin na maganda yung panahon, maaraw. Dito maganda gamitin tong solar panels. So yung nandito sa atin is 130 watts na solar panels, no? Pero up to 200 watts yung pwede natin isaksak dito sa Blue Yeti Elite 30 B2. Pag nakakabit na yung solar panels, automatic nang mag-charge yung battery ng power station natin. Kaya ito yung solution para hindi agad ma-drain yung battery pag naka-powerlifting mode tayo. Yun nga lang, walang option na kumuha ng power source directly sa solar panel. Laging sa battery pa rin talaga ng power station kumukuha ng power. Pero maganda naman dito, hanggat may araw, hindi tayo mawawala ng kuryente. Kaya ideal to for outdoor activities. Hindi tayo mauubusan ng battery. Kaya kung gusto mo ng compact power station na reliable kapag brown out, o kung gusto mo lang laging prepared kahit saan, sulit na investment itong Blue Yeti Elite 30 B2. Portable, maliit, pero malakas. Ready ka anytime. May backup power ka sa bahay, work, o kahit saan ka magpunta for less than 15K lang. Actually yan nga, gamit na natin ngayon kasi nag-brown out dito sa amin habang nag-shoot tayo nitong video, no? So yan yung nakasaksak dito sa Elite 30 B2 yung extension, tapos may nakasaksak naman na dalawang ilaw dito sa extension. Yan yung sa likod natin, tsaka dito sa gilid, no? Yan. Tapos meron pa dito sa gilid, yan, itong black naman. So pag pinatay ko itong Elite 30 B2, mamamatay din yung mga ilaw natin kasi nakasaksak lang dito, no? Yan, try natin. Patay natin yung Elite 30 B2. Ayun, yun na nga, no? Matay na. Yung link nito, nandito lang sa ilalim ng video natin. Yan yung YouTube Shopping. Up to 28% yung discount at vouchers pag dyan kayo nag-checkout. Kaya ano masasabi nyo dito sa Blue Yeti Elite 30 B2? Comment down below!